Gasino, kung malayo ang kailangan puntahan, nandoon si Lolo upang palaging gumabay at umalalay. Sabi nga, hindi nagga-graduate ang mga magulang sa pagkamagulang na e-extend pa nga hanggang sa mga apo. So, may dahilan para magpasalamat kahit na sa gitna ng kalungkutan, kahit sa gitna ng pagdadalamhati. Magpasalamat sapagkat ang nanay nandito sa kabila ng kanyang limitasyon, hindi kayo lubos na ulila. Nandyan at patuloy ninyong nakikita at kasama ang ina ng tahanan. Tagubilin din po siguro, tagubilin na iisipin natin, ano kaya ang gusto ng tatay na iiwanan niyang pamilya. Palagay ko hindi mahirap mag-conclude na nais niya na ang pamilyang ito ay patuloy na nabubuklod sa pagtingin sa isa't isa. Sa maraming pagkakataon po, pagka wala na yung yung nakatira sa matandang bahay, ang tendensiya ay magkawatak-watak at maghiwa-hiwalay ang mga magkakapatid. Maaaring umuwi sa pagtatalo kahit sa pinakamaliit na bagay. Huwag pahintulutang mangyari yon. Nawa po, patuloy tayong buklurin ng pag-ibig na una nang ipinadama sa atin ng ama ng tahanan. Ang kamatayan po ay isang bagay na talagang hindi natin maaaring takasan. Yun po yung 100% na siguradong mararanasan ng lahat ng tao. Lahat po tayo, isang araw, ay lalagay kung saan nandoon ang tatay. Ang kamatayan hindi maiiwasan pero pwedeng paghandaan. Ang hamon sa atin ay magkaroon ng sa tuwina na merong ganitong pangyayari. Somehow, ito rin ay paraan ng Diyos to call our attention. Tawagin yung ating pansin. Parang sinasabi ng Diyos na nagwawakas ang buhay, ano ang ginagawa mong mga paghahanda pagdating ng araw na ang buhay mo naman ang kunin ng ating Panginoong Diyos. Hindi po mahaba yung aking mensahe na nais na iparating sa inyo. Bayaan yung basahin ko lang ang isang talata o ang ilang mga talata sa Lucas 23. Pamilyar sa inyo ang mga talatang ito. Sabi po, dinala rin naman nakasama niya ang 2 tampalasan upang patayin. Ang tagpo ay sa krus. Palagay ko'y pamilyar kayo sa 2 tampalasan na binabanggit dito. At nang dumating sa dakong tinatawag na bungo, kanilang ipinako roon siya sa krus. Alalawang bagay si Kristo. At ang mga tampalasan, isa sa kanan, isa sa kaliwa. Siya'y inilepusta ng isa sa mga tampalasang nabibitin na sinasabi, hindi bagay ikaw ang Kristo, ang Mesyas, ang tagapagligtas. Iligtas mo ang iyong sarili at kami. Datwa't sumagot ang isa at pagsaway sa kanya'y sinabi, hindi ka baga natatakot sa Diyos, yamang ikaw ay nasa gayon ding kaparusahan. Tayo, sa katotohanan, ay ayon sa katwiran, sapagkat tinanggap nating nararapat na kabayaran sa ating mga gawa. Ang sabi nung isang tampalasan sa kapwa niya, tampalasang parehong nakapako sa krus. Datwa't ang taong ito'y hindi gumagawa ng anumang masama. Sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. At sinabi niya sa kanya, katotohanang sinasabi ko sa iyo, ngayon ay kakasamahin kita sa paraiso. Pagpalain ng Panginoong Diyos ang pagkabasa ng mga salita niya. Maganda pong mapansin, pamilyar sa atin, mga tampalasan, minsan tinatawag ng mga magnanakaw sa krus. Pero ang totoo po nun, ito'y talagang mga tampalasan. Sila po ay mga, sa panahon natin ay maihahalin tulad natin sa mga abusaya.
sila po ay mga revolusyonaryong rebelde. Sila ay pumapatay, pumupuksa, gumagawa ng pinakamatinding masama, kagaya rin ng pamilyar sa lahat sa atin na ginagawa ng mga tampalasan doon sa Mindanao. Tayo po'y pamilyar kung papaano walang dalawang pag-iisip na maaari silang pumugot ng ulo, maaari silang gumawa ng kadahasan. Ganong kasama ang mga taong nakapako kasama ng ating Panginoong Jesucristo. At hayag yung kanilang kasamaan sapagkat bago ang tagpong ito, ay ganito ang nakatala sa aklat ng Mateo. Ang sabi po ay ganito, at siya ay nililibak ng nagdaraan na iginagalaw ang kanilang mga ulo. Si Kristo'y nakapako, nililibak siya ng lahat na nagdadaan, nakikita si Kristo na nakapako. Nagsasabi, ikaw na igigiba mo ang templo at sa 3 araw ay iyong itatayo, iyong iligtas ang sarili, iyong iligtas ang sarili mo kung ikaw ang anak ng Diyos, bumaba ka sa krus. Gayon din naman ang paglibak sa kanya ng mga pangulong saserdote, pati ng mga eskriba at ng matatanda na nagsasabi, nagligtas siya ng mga iba. Sa kanya sarili hindi makapagliligtas. Siya ang hari ng Israel, bumaba siya. At tayo'y magsisampalataya sa kanya. Sabi ng mga saserdote, ng mga nagdadaan, kung talagang yan ang tagapagligtas, ang ibig sabihin si Kristo, tingnan natin kung kaya niya iligtas ang kanyang sarili. At noon pa lang wika tayo sasampalataya sa kanya. At ang kapansin-pansin, yung talatang 4 na po, at minumura di naman siya ng mga tulisang kasama niyang nangapapako sa krus. So, ganito kasama itong mga taong ito, na kahit na sa dulo ng kanilang buhay, nagawa pa nilang murahin ng Panginoong Jesucristo, wala silang pagkilala, wala silang paggalang sa Kanya. Ngunit kagaya po ng ating binasa na, sa pagdaan ng mga sandali, sa pagdaan ng mga panahon, ang isa sa mga tampalasan, nagkaroon ng pagbabago ng isip. Mula sa isang mapait na puso na walang pagkilala kay Kristo na nakapako sa cross, ang isa sa mga lalaking ito, malapit nang mamatay, ay nagkaroon ng pananalig, kapahayagan ng pananalig sa ating Panginoong Hesukristo. Tandaan po natin, ang nakikita ng mga tampalasan, kagaya rin naman ng iba, piling ang dugo. Isang Kristong hindi na makilala ang mukha sapagkat pinagsusuntok, binugbog, pinahirapan. Wala kang makikitang ganda sa kanya, walang akit. Hindi mo talaga iisiping may kakayahang iligtas ito, ikaw, sapagkat siya mismo ay pagod, pata, hirap. Ngunit sa likod ng itsura na yon, at naniniwala tayong sa awa ng Diyos, nagawang makita ng tampalasan ang tunay na katauhan ni Kristo. Siya'y isang tagapagligtas. Kinikilala niya. Sabi po ng talata, ang taong ito'y hindi gumawa ng anumang masama. Higit pa sa karaniwang tao, ang nakikita ng isa sa mga tampalas, kani-kanina lamang magkakasama silang dalawang minumura ang Panginoon. Ngunit nagkaroon ng bagong isip. Malapit na siyang mamatay, ngunit sa awa ng Diyos, nagkaroon siya ng pagbaling ng pagtanaw. At kinilala niya, hindi siya makasalanang gaya natin. Naalala niyo, sabi niya, tayo marapat tumanggap ng parusang kamatayan dahil tayo tulisan, dahil tayo mandadahas. Pero hindi siya, wala siyang kasalanan. Itinutuwid ng tampalasan ang kasama niya na wala pa rin tigil ng pagmumura at paglalait kay Kristo. Tinatawag po nito ang pansin natin, mga kaibigan, na hindi pala huli ang lahat. Kahit pala sa dulo ng buhay,
pwede kang magkaroon ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Hindi lamang nagbago ng pananaw siya kung sino si Kristo, siya'y walang kasalanan. Hindi siya kananiwang tao. Sabi ng Biblia, lahat nagkasala, hindi nakaabot ng sa kaluwalhatian ng Diyos. Walang taong matuwid. Wala kahit isa. Ngunit ang sabi ng tampalasan, ang taong ito ay hindi makasalanan. Si Kristo ay walang kasalanan. At pansinin ninyo yung sumunod niya sinabi, Jesus. Alam niyo po ba kung ano ibig sabihin ng pangalang Jesus? Tagapagligtas. Tinawag niya si Kristong tagapagligtas. Jesus. Ano ang sabi niya? Alalahanin mo ako. Ano sinasampalatayanan niya doon? Na itong Kristong ito, bagamat naliligo sa sarili niyang dugo, may koronang tinginig, halata, napatana at pagod at malapit na ring mamatay, yung kanyang katawang lupa, nakita niya na may kakayahan itong magligtas sa kanya. Kaya ang sabi niya, alalahanin po ninyo ako. Mahalaga pong sangkap iyon para po magkaroon tayo ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Kilalanin natin na ang Jesus na ito ay may kakayahang magligtas sa atin. Ang pangatlo, hindi lamang may kakayahan, makapangyarihan. Kaya niya itinatagubili na sarili niya. Sabi niya, alalahanin mo ako. Alam niya, nararamdaman niya na ilang mga sandali mula ngayon, kanya nang ibibigay ang huli niyang hininga. Pero sabi niya, bago ko ibigay ang huli kong hininga, Jesus, mangyaring alalahanin mo ako. Alam po ninyo, yun na nga Yung tampalasang ito ay nagkaroon ng pagkakataong mag-isip-isip ng mahalaga at seryoso mga bagay. Hindi palaging ganon. Kakapapangyari pa lamang yun nangyari sa Resort World. Ilan doon mga taga-baliwag. Hindi natin alam kung gaano yung haba o ikli ng panahong pwede pa silang mag-isip para paggayakan ng walang hanggan. Wala pong katiyakan. Walang kasiguruhan kung saan, kung kailan, kung papaano magwawakas ang ating buhay. Ang pwede lang nating gawin ay ang paghandaan. Ang tampalasa na ito sa kabila ng lahat ng kanyang dinaanan ay nagawang itagubiling kay Jesus ang kanyang kaluluwa. At hindi lang ito palatandaan ng pagkilala sa kakayahan ni Kristo, palatandaan din to ng pagkilala na si Kristo lang ang may kakayahang magpakita sa kanya ng awa. Sabi niya, Jesus, alalahanin mo ako. Ibig sabihin, parang kasing kahulugan ng maawa ka sa akin. Dalhin mo ako sa iyong kaharian. Kailang kahuli lumapit sa Diyos, alam na alam mo na wala kang anumang may pagmamalaki sa Diyos, na ang tanging mong pag-asa ay ang awa niya. Ang tampalasang ito, naniwala, ilan kaya ang kanyang pinatay? Ilan po kaya ang kanyang pinugutan ng ulo? Kung siya'y tulisan, kung siya'y tampalasan, kung siya ang katumbas ng isang Abu Sayyaf sa panahon natin, ilan kaya ang kanyang dinahas? Ilan kaya ang kanyang ninakaw? Lahat ng ito ay nagbalik sa kanyang alaala. At ang tanging niyang pag-asa sa walang hanggan awa. Wala naman siya ipagmamalaking anuman. Awa lang. At iyon ay sapat. Jesus, maawa ka sa akin. Alalahanin mo ako. Sumasampalataya rin siya na ang Jesus na ito ay isang Jesus na hari. Kristong hari. May kaharian. Bakit? Yun ang sabi niya. Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Imagine po ninyo, ang Kristong nakikita niya nakabayubay sa krus. Paano naging hari ito? Ngunit sa awa ng Diyos, nakita niya beyond what a visible eyes could see. Nakita niya na ito'y may kakayahan, may kapangyarihan, magligtas. Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon.
Kinikilala po ba natin? Gaya rin ng tampalasang ito, kinikilala po ba natin na siya ang hari at hindi tayo? Madali pong malaman kung kinikilala natin kung siya ang hari at hindi tayo. Sino nasusunod sa buhay natin? Sino nakapangyayari sa buhay natin? Sa simpleng tanong na yon, pwede mo nang masagot, sino hari sa buhay ko? Nawa po, hindi tayo ang hari. Nawa po, kagaya ng tampalasang ito, ikaw ang hari. Alalahanin mo ko, dalin mo ko sa iyong kaharian. Ano ang pangako ni Kristo? Sumagot si Jesus eh. Ano ang pangako ni Kristo? Sabi ng talatang 43, sinabi niya sa kanya, katotohanan sinasabi ko sa iyo. Alam niyo yung salitang katotohanan, pamilyar tayo dyan. Yan ay kasing kahulugan ng salitang amen. 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 Ang ibig sabihin, hindi ko nagbibiro. Totoong totoo. Walang halong kasinungalingan. Katotohanan. Amen. Katotohanan, sinasabi ko sa iyo. Mga kapatid, kung ito ang totoo at galing sa labi ni Jesus, anong gagawin mo? Bakit mo isusugal ang iyong kaluluwa para sa walang hanggan? Ba't ka mag-iimbento ng sarili mong daan patungo sa kanyang kaharian? Sinabi na pala ni Jesus, ito ang paraan. Manalig ka sa aking awa. Manalig ka na ako'y may kakayahang magligtas sa iyo. Yakapin mo ako bilang hari at hindi karaniwang tao. At sabi ni Jesus, sinabi niya sa kanya, katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, ngayon, kakasamahin kita ngayon, kakasamahin kita sa aking kaharian. Ngayon mismo. Napakasarap pong. At yan ay totoo sa lahat ng namamatay. Ang katawan na lang po ng tatay ang nandito. Ay kanyang kaluluwa ay humarap na sa Diyos. Lahat po ng taong namamatay, humaharap sa Diyos. Itinakda, ang sabi ng aklat ng Hebreo, itinakda sa tao, minsan lang mamamatay, pagkatapos ito, siya'y hahatulan. Siya'y huhukuman. Anong pag-asa mayroon tayo? Sa araw ng ating kamatayan, pwede rin ba nating sabihin, ako'y haharap at papasok sa kanyang kaharian? Sabi po ni Apostol Pablo sa ibang bahagi ng Biblia, sa 2 Korintos 5:8, sabi ni Pablo, malakas ang loob namin ang sabi ko, ibig pa nga namin ang mawala sa katawan o mamatay. At ano kasunod ng mamatay o mawala sa katawan? At mapasatahanan na kasama ng Panginoon. Ang mamatay ay pakinabang pagka alam mo kung saan ka paroroon. Sabi ni Pablo, malakas ang aming loob. Sa ibang salin at sa tamang salin, kami may buong tiwala. Sa Ingles, this is the confidence that we have in Him. Ito ang tiwala na meron. Kasiguruhan, confidence, katiyakan. Meron po ba tayong gayong katiyakan? Yung simpleng tanong, kung ikay mamamatay, papasaan ang iyong kaluluwa? Kaya po ba natin itong sagutin? Si Pablo ay may katiyakan nagsabi, ito ang aking kasiguruhan. Na pagka ako ay nawala sa aking katawan, ako'y namatay, ako'y paroroon sa kanyang kaharian. Hindi po mimisan na nakausap ko ang tatay at hindi mimisang na ibahagi ko sa kanya ang mga salitang gaya ng aking ibinabahagi sa inyo. Narinig niya, ang Diyos ang nakakaalam kung paano niya ito tinanggap. Ikaw ay buhay pa, naririnig mo rin ang mensaheng kamukha ng narinig niya. Ano ang gagawin mo sa mensaheng ito? Simple lang po, ako pinalapit ng magwakas. Simple lang po ang pwede nating makita mula dito. Una, ang kaligtasang iniaalok ng Diyos ay tiyak at mabilisan. Sabi, ngayon, oras na mamatay ka,
Ngayon, kakasamahin. Hindi ka nababiyahe kung saan. Ngayon, kakasamahin kita sa paraiso. Yun ang una. Pangalawa, personal. Bakit? Ngayon, kakasamahin kita. Sino kasama mo? Si Jesus. Pamilyar tayo sa isang talata. Sabi, ang Panginoon ang aking pastol. Pamilyar tayo doon. Awit 23. The Lord is my shepherd. I shall not want. Ngayon may bahagi doon ang sabi doon. Though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Hindi ako matatakot kahit naglalakad ako sa anino ng kamatayan. Pagka sinabing anino, malapit na yon. Di ba? Pagka yung anino nakikita mo, malapit yon. Ha? Pero lumakad man daw tayo sa anino ng kamatayan, ang sabi ni Haring David sa awit 23, wala akong katatakutang anuman. Bakit? Sapagkat ika'y suma sa akin. Ang isang mananampalataya pala, pagka siya namatay, pagmulat niya ng kanyang mata sa kabilang panig, hindi pala siya mag-iisa. May kasama siya na maglalakbay patungo sa kanyang kaharian, si Jesus. Ito po ba ay pag-asang taglay natin? Kakasamahin kita. Saan? Sa paraiso. Sa Biblia, ang paraiso ay kasing kahulugan ng kanyang kaharian, ng kalangitan. Ano po ang mensaheng gusto kong iwanan sa inyo? Maliban sa mga narinig na natin, kahit pala o di man masukat ang kasamaang inaakala nating nagawa natin. Maaaring hindi tayo kilalang-kilala ng mga mahal natin sa buhay, di po ba? Meron tayong mga kasalanang tayo lang nakakaalam na itinatago natin marahil. Maaaring nahihiya tayo. Ikinahihiya nating mga kasalanan, ikinatatakot nating mga kasalanan, malalang kasalanan, matinding kasalanan. Pero ano po ang sabi? Kung ang isang tampalasan na walang nagawang mabuti sa buong buhay niya. Bakit? Noong siya'y kumilala kay Kristo, nakapako na siya sa krus eh. Hindi naman sinabi ng Panginoon sa Kristo, kung gusto mo makapasok sa aking kaharian, bumaba ka riyan, tumulong ka sa mga dukha, magbigay ka. Wala siyang ganung pagkakataon. Nakapako na siya, binibilang na lang ang sandali niya. Pero gayon pa man, sa kabila nung buong panahon ng buhay niyang namuhay siya sa kadahasan, ang pangako ni Kristo, ayun din, kakasamahin kita sa aking kaharian. Gaano man kasama sa tingin natin ang ating sarili, may pag-asa tayo sa awa at pagliligtas ni Kristo. Basta kumilala ka sa Kanya, lumapit ka sa Kanya, sumampalataya ka sa Kanya. Pangalawa at panghuli, hanggat humihinga ka, hindi huli ang lahat. Kung ang tampalasan sa dulong bahagi ng buhay niya, nabigyan ng pag-asa sa kaharian ng Diyos, gaano pa kaya tayo? Maaaring iniisip natin, matagal pa akong mamatay. Hindi po. Isang araw kang mas malapit sa kamatayan ngayon kaysa kahapon. Bawat araw na lumilipas, nagbabawa sa dahon ng ating buhay. Hindi malayo ang kamatayan. Nandyan lamang. Anong kagayakan, paghahanda ang ginagawa natin? Alam ko, ito ay sinadya ni Sister Susan na hilingin dahil nais niya na yung mga katotohanan ito, hindi lang isang bagay na siya lang ang nakarinig at yumakap at sumampalataya. Nais niya na lahat ng mga mahal niya sa buhay, kung mahal sa Kanya, ay makarinig din at magkaroon ng pag-asa at katiyakan na meron ang bawat isang sumasampalataya. Sasayangin lamang po ba natin kaya ang pagkakataong kagaya nito? Kinakailangan kaya na abutin yung panahong hindi na iba
ang pinaglalamayan. Huwag naman sana na yung araw na yon ay tayo na. Hanggat may buhay, hanggat humihinga, bumaling sa Diyos. May pag-asa sa buhay na walang hanggan. Nakikiramay po kami. Samahan nawa kayo ng Diyos sa panahon ng inyong kalungkutan at pagdadalamhati. Kagaya po nung kahit ng buhay pa ang tatay, pinapangako po namin kayo patuloy na kasama sa aming mga panalangin. Aawit po tayo ng huling awit.